Aming Diyos, muli ang aming pong pagpapakumbaba sa inyong harapan, ang aming pong kahilingan na kami ay inyo pong maturuan sa pamamagitan ng inyong salita at aming pong maintindihan ang lahat ng aming pong pinag-aaralan. Ngayon kami ay nasa libro po ng Jude at nasa verses 8 to 13 ang aming pong pag-aaralan sa banal na spirito. Kayo po ang aming maging guro. Sa iyo lang namin binabalik ang lahat ng kapurihan ng aming Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Jude verses 8 to 13. In the very same way, these dreamers pollute their own bodies, reject authority, and slander celestial beings. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not dare to bring a slanderous accusation against him, but said, "The Lord rebuke you." Yet these men speak abusively against whatever they do not understand, and what things they do understand by instinct, like unreasoning animals. These are the very things that destroy them. Verse 11, Woe to them! They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. These men are blemishes at your love feasts, eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind. Autumn trees without fruit, and uprooted, twice dead. They are wild waves of the sea foaming up their shame, wandering stars for whom blackest darkness has been reserved forever. So dito makikita natin yung description ng katapusan ng mga false teachers, kung ano ang kanilang kahihinatnan pagkatapos ng kanilang pamamalagi dito sa lupa at sa kanilang maling mga turo. So ngayon binigyan niya ng link yung ating pinag-aaralan sa verses 5 to 7 noong isang araw, patungkol nga dun sa examples of God's judgment. So dito sa mga false teachers na kanyang tinawag na mga dreamers. Yan. So ito mga dreamers na to ay patungkol sa kanilang carnal na kasalanan. Yung kanilang laman na sila ay namumuhay na parang sila ay nasa isang panaginip, sa isang dream world. At muli, para itong ibinabalik sa kagaya ng pangyayari doon sa Sodom and Gomorrah. Okay? Na itong mga false teachers na ito, sabi, they pollute their own bodies. Meaning to say, kagaya sa Sodom and Gomorrah, they have indulged in many forms of sexual excesses. Okay? Doubtless including homosexuality. So, parehas na parehas. Lahat na ng klase ng immoralidad ay kanilang ginawa. At sabi nga, yung kanilang pagre-reject sa otoridad. At yung otoridad na ito ay patungkol doon sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus. Sa kanila ay hindi nila binibigyan ng halaga o hindi nila binibigyan ng respeto ang Panginoon. Bagkus, lantaran ang kanilang pagpapakita ng kanilang mga kalaswaan, kasalanan.
At yan, hindi tayo nalalayo. Marami tayong nakikita ngayon na kung saan kapag ka merong mga kagaya dyan sa, di ba meron sa Brazil, sa Rio de Janeiro, meron silang tinatawag ng Mardi Gras Parade na yearly ginaganap yan. Pero makikita natin na lahat ng yung paradang yan, napakaganda nga ng tanawin na maraming ilaw, no? Pero puro mga kalaswaan, kasamaan, puro pagpapa, kumbaga, pagtataas sa evil, o sa kasamaan at kalaswaan. Ayan. So ganun din ngayon, nakikita natin sa mga LGBT parade na kung saan kapwa mga gay ay naghahalikan sa gitna ng kalsada. Para bang sinasabi nila na this is the new normal. Dapat tanggapin na sila ng sosyedad. Well, sabi ko nga, sila ay mga prospect for evangelism. Dapat natin silang kaawaan, dapat natin silang abutin. Pero syempre, sabi nga, darating din ang time na kung saan kapag hindi sila titigil sa kanilang ganitong gawain, ay mauuwi sila sa ito nga ating pinag-aaralan ngayon. Paghusga ng ating Diyos sa mga ganitong hindi kanais-nais na gawain o tanawin. Yan. At sabi nga, hindi lang yan, itong mga bulaang mga ngaral, sabi nga ay wala silang pakundangan. Kung sino man ang kanilang kumbaga imamak o i-ridicule o i-slander. Okay? Ang lalapastanganin nila. Lalo na pagdating sa mga celestial beings, yung mga spiritual beings, kahit ba sila ay mga good or evil, yung mga sinasabing mga principalities of this world, the powers of this dark realm, at ang mga anghel sa kalangitan, sabi nga, sila bilang mga false teachers ay wala silang pakialam. Ayan. So, ibig sabihin, sila ay punong-puno ng kanilang materialistic at makalaman na pag-iisip at pananaw na kung saan kanilang dinideny lahat ng mga spiritual forces, whether they are good or evil. Kumbaga, pagsabihin na, totoo ba si Satanas? Wala yan. It's just a figment of our own imagination. Pag sinabi mo may mga anghel, baka sa'yo maaaring totoo pero sa akin hindi. Or ito mga anghel na to, they like what we do. Yan. So maraming pagbabaluktot ang gagawin nila. Kaya dito nga sabi nga, pinakita ni Jude na kahit pa sa verse 9, si Archangel Michael, at kilala natin tong si Archangel Michael, one of the three archangels that is mentioned in the Bible, si Michael, si Gabriel, at si Lucifer. Okay? At alam natin yung dalawa are on the side of God at yung isa ay nawala sa kanyang kinatatayuan dati dahil siya isang anghel noon, si Lucifer, pero siya ay tinapon dito na sa mundo. So mismong si Archangel Michael, sabi nga, na nung kanyang dinidispute kay Satanas tungkol dun sa katawan ni Moses, sabi nga, did not dare to bring a slanderous accusation against him, but said, the Lord rebuke you. So here, makikita natin, anghel na ito kilala naman natin, itong si Archangel Michael is a great prince, or sabi nga, mighty angel of Israel. Siya yung nagbabantay sa bayan ng Israel. Yet in spite of Michael's power and dignity, ay hindi niya inakusahan ng masama ang demonyo, bagkus sa kanyang pakikipag-dispute, pakikipagtunggali kay Satanas,
ay tinawag niya ang pagiging soberano ng Diyos. Sabi niya, the Lord rebuke you. Pwede naman niya sabihin, I rebuke you. Pero tingnan nyo, anghel na yan, and yet a lot of Christians in churches do not really understand what it means to rebuke. Okay? Nung araw, ang dalas naming gawin yan dahil siyempre kami nasa isang Pentecostal type of church noon, nag-uumpisa kami. Panay-rebuke namin na parang we have power on our own and even just using the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus, mga ganyan, mga demons noon. Yung pala, dito, sabi nga wag na wag natin gagawin yan. Bagkus, ang Diyos ang dapat na mag-rebuke sa mga yan. Kung si Archangel Michael, isa ng magiting na mandirigma at isang espiritu, isang anghel, hindi niya ginawa yan. At ito namang demonyo, yung kanyang claim, siguro yung kanilang pagtatalo, ay kanyang sinasabi na itong katawan ni Moses, dahil alam naman natin sa Book of Revelation na itong si Satan is the accuser of the brethren. So, laging bubulong yan. Nasasabihin, wala kang kwentang tao. So ngayon, ang kanyang dispute kay Michael is that makasalanan tong si Moses Hindi ba't may pinatay siyang Ehipto sa Exodus 2:12? So therefore, since ginawa niya yan, then dapat lang na sa akin siya. Parang ganon. And yet, sa kanilang pagtatalo ni Archangel Michael ay hindi nagalit si Michael na parang pwede niyang awayin ang kanyang katunggali because sinabi niya, the Lord rebuke you. Which is kumbaga, dapat ganyan po tayo. Huwag tayong dali-dali na rebukein ng diablo because kung magre-rebuke man tayo, ganun din ang sasabihin natin. The Lord rebuke you. Okay. So, bakit? Kasi nandun pa rin ang pagre-respeto. Kahit si Archangel Michael, andun ang kanyang pagrespeto sa mga celestial powers. Then, how much more tayo ng mga tao lang? And how much more itong mga false teachers na to, na wala naman silang talagang kapangyarihan. And yet, ganun na lang sila kung gumamit ng pangalan ng ating Panginoon sa kanilang pagre-rebuke as though they have powers. Kaya nga, dito makikita natin sa mga karamihan ng mga Pentecostal at yung mga nasa charismatic churches na gaya po nila sina Jesse Duplantis, yan, yung nakarating daw siya sa langit at nakita niya kung ano itsura ng langit at ang mga mata ng ating Panginoon, blue, mga ganyan, ang buhok, white. So, ang lalakas ng loob nito na magsabi ng ganun. At ganun din itong si Gloria Copeland, ang asawa ni Kenneth Copeland, na kung saan ay kaya daw nilang i-rebuke ang mga hurricane. Kaya itong nasa aeroplano daw sila, nakita nila yung isang hurricane sa may bintana, ay kanilang ni-rebuke at bigla raw nawala. At talaga daw, they have powers. So yung kasabihan na we have powers in our speaking, okay? Yung pagsasalita daw natin, kaya wag daw tayong magsalita ng basta-basta kasi nagkakatotoo yan. Halimbawa, uy, cancer na yan. Uy, wag mo sabihin yan. Hindi maganda yan, baka magkatotoo yan. Because we have the power of the tongue. Maling-mali na naman po yung interpretasyon. At later on, pag-aaralan natin ang Book of James para
makita natin kung anong ibig sabihin ng the power of the tongue. Okay? Hindi po yan ginagamit sa mga bagay na ganyan. Kasi kung totoo na kaya nila, dapat sila na mismo ang pumunta rito sa Pilipinas before Typhoon Yolanda o nitong nakaraan, itong Typhoon Rolly, at dun sila sa may Bicol area at harangin nila yung bagyo. Dahil sabi nila they have power to rid these storms or whatever. Okay? So maling-mali po. So mag-iingat po tayo sa mga ganyang mga false teachers. Verse 10, sabi nga, yet these men, sabi nga, ay speak abusively against whatever they do not understand. Hindi na nga nila naiintindihan. Mali na nga yung kanilang pag-interpret sa salita ng Diyos. And then by their own instinct, para silang mga nakawalang mga hayop, mga walang reasoning na mga hayop, yung mga wild. These are the very things that destroy them. So wala na nga silang pagrerespeto, hindi kagaya ni Michael na kung saan, sabi nga itong mga bulaang mga ngaral parang tunay nga na nananaginip sila. Akala mo merong knowledge, pero yung knowledge na yon is on the level of yung mga hayop. Ganun sila. Okay? Unreasoning animals. And so they are destroyed by God sa pamamagitan ng klase din ng kanilang mga gawain. Kaya marami sa kanila na-expose na lumalabas yung kanilang mga baho later on. And verse 11, sabi nga again, si Jude, bumalik siya sa Old Testament, ginamit na naman niya ang tinatawag na triad of examples. 3 na naman ang kanyang binigay dito, gaya ng ating pinag-aralan ng isang gabi. So sinasabi, dahil sa pagdating nung paghuhusga sa kanila, ay kanya namang i-pronounce ang mga woe sa mga false teachers na ito. Meaning to say, yung woe is, kumbaga, parang judgment to you false teachers. As Jesus did with the scribes and Pharisees, diba? Sa Matthew 23, sabi niya, woe, you brood of vipers! Woe to you, you whitewashed tombs! Ganyan. So, ganun din ang ginawa dito ni Jude. And so, number 1, makikita natin dyan, the false teachers have taken the way of Cain. You see? Ito raw mga bulaang mga ngaral na to ay sumunod sa yapak ni Cain. Yan. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Cain? Ang gawain ni Cain was a religion of his own works without faith. Yan. Nag-alay siya, binigay niya lang yung kung ano man ang tanim meron dyan, sige, bigay ko na sa Panginoon. Pero wala nga sa puso, wala yung pananampalataya. Yan ang sinasabi sa Hebrews 11:4. Okay? His religion is worthless because it is by works and not by faith. At ano yan, nauwi sa pagpatay niya sa kanyang sariling kapatid, sa nakababata niyang kapatid, sa 1 John 3:12-13. So like Cain, these men ay kasama, okay? Kasapi siya ng Diablo, the evil one. At yung kanilang tinatawag na manufactured religion. Mga religion dito na kanilang in-establish. Okay? Maliban sa Kristyanismo, lahat ng yan, sabi nga, ay sabi, mauuwi sa kamatayan ng mga kaluluwa ng mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga kamalian.
lalo na sa kanilang mali sa pagtuturo. Number 2, they have abandoned themselves to Balaam's error. Yan, si Balaam, kilala naman natin ito, nakita natin ito sa 2 Peter 2:15-16. Now, si Balaam is the kahalintulad ng lahat ng mga greedy religionist who lead God's people into false religion and immorality. Ito yung mga nagpapanggap na reliyoso, kunwari sila'y propeta, pero yung pala kanilang nililin lang ang marami at dinadala nila sa kanilang maling relihiyon at sa kanilang immoralidad. Ganyan si Balaam na dahil sa bigay ni Balak, okay, yung hari na kaaway ng mga Israelita nung time na yon, ay dahil lang sa pera, okay, dahil lang sa lagay, ay kanya na ngayon i-curse ang mga Israelita. Pero hindi niya ma-curse. Bakit? Kasi pinipigilan siya ng Panginoon na i-curse ang mga Israelita hanggang sa nagsalita na nga yung donkey sa kanya, yung kanyang sinakyan. Na yung pala meron ng nakaabang na anghel ng Diyos para tagpasin ng kanyang ulo. Buti na lang at tumigil yung donkey. So dapat pa nga magpasalamat siya, pero anong ginawa nga niya? Pinalo-palo niya. Yung pala, ayun, nung pinakita ng Diyos kung sino yung nasa harapan, doon ngayon nahimasmasan si Balaam. Okay? Na mali. Pero makikita natin na maraming mga ganyan yung bayaran ng mga pastor, bayaran ng mga bulaang mga ngaral, mga bayaran na mga nagpapanggap na sila may kaalaman pagdating sa Diyos at sa kanyang salita. Okay? Pero ang totoo niyan, they only love themselves and they love money. At marami yan, nabanggit ko nga sa inyo, sina Creflo Dollar, yan, si Kenneth Copeland, yung mga mayayamang mga bulaang mga ngaral sa Amerika na kung saan napakadaming mga Amerikano at mga foreigners ang kanilang nalinlang sa kanilang ministry. Okay? So, ingat po tayo pagdating ko sa mga yan. At marami na rin ako nasabi patungkol sa kanila. Balikan nyo na lamang po yung mga pag-aaral natin patungkol sa mga modern day false teachers. Number 3, they have been destroyed in Korah's rebellion. Na kung inyo pong babalikan ang Numbers 16, 1-35, doon makikita nyo po yung punishment na ibinigay ni Yahweh, ng Diyos, sa angkan ni Korah, ni Dathan, at ni Abiram, at ng mga 250 other rebels against Moses' authority. Bakit? Question nila ang otoridad ni Moses. Ano nangyari kinabukasan? Sabi ni Moses, makita-kita tayo dyan sa labas. At malalaman natin kung sino ang sa Diyos at kung sino ang hindi. Ano nangyari? Pinatabi ang ibang mga hindi kabilang dun sa angkan ni Korah, ni Dathan at ni Abiram. So sila'y tumabi at naiwan lang yung angkan na yun. At anong nangyari? Bumuka yung lupa sa kanilang harapan at sila'y nilamon lahat ng lupang yon. Naalala ko tuloy yung balita kanina na dito raw sa Batangas may malaking uka after nung bagyong Rolly na nakita. Maliit pa yon dahil nakikita mo pa Itong uka na nangyari sa biblical times is like anong tawag yung mga sinkhole na kung saan ay nilalamon talaga yung bahay o yung tao at gano'n na nangyari dito.
Napakarami nila na nilamon. See? Dahil lang sa hindi nila pagbibigay respeto at hindi nila pagtanggap na si Moses ang hinirang ng Diyos na siyang kumbaga mamumuno at magiging deliverer ng Israel patungo sa promised land. Ayan. Kaya sinasabi ni Jude, itong mga false teachers, they have been destroyed. Okay, yung rebellion ng angkan ni Korah. Okay? Meaning to say, yung kanilang pagre-rebelde ay may hahantungan na katapusan. At anong katapusan na yan? It is their destruction. At yan ay certain, mangyayari yan. At yan ay settled na. Kapag sinabi ng Diyos, talagang mangyayari. Okay? So, sa verse 12 to 13, pinakita naman dito yung klase nitong mga errorist, mga mali sa kanilang kaalaman at kanilang katuruan. At dito pinakita anim. So isa-isahin natin. I hope kaya pa sa oras. 1, the false teachers are blemishes at your love feast. Ano ibig sabihin nito? Blemishes, dalawa klase ang salitang ito yung salita kasing spilas. So maaring ang ibig sabihin nito ay isang nakatagong bato o ito naman ay mga spots or blemishes. Yan ang ibig sabihin niya sa salitang spilas. Okay? So kahit saan man natin kunin, yung metaphor nito ay talagang makikita natin. Lumalabas na parang hidden rocks ay pagpapakita ng, sabi nga, yung panganib na ang iyong pananampalataya ay bumangga doon sa batong yan, yung hidden rock. Alam naman natin nangyari sa Titanic, di ba? Yung barko na kung saan lumubog dahil lang sa may nakatagong may iceberg, pero sa ilalim nun ay napakalaking hidden rock na doon tumama itong Titanic at dahil doon ay lumubog. Kaya nga sinasabi, they made shipwreck of their faith. Ayan po ang mga bulaang mga ngaral. Nagpatuloy sila sa maling katuruan, so akala nila sila ay nasa loob ng tunay na iglesia ng pananampalataya, yung pala ay hindi. At napakarami ng mga klase ng mga iglesia. Lahat ng mga iglesia na hindi kumikilala na si Jesus ay nagkatawang tao, na si Jesus ay Diyos. Okay? Ay kabilang na po dito sa mga yan. Kaya they are spots or blemishes na kahalintulad dito ng 2 Peter 2:13 na ang ibig sabihin ay yung defilement. Okay? Yung ikaw ay nagiging marumi. Okay? Merong spot, may blemish, kumbaga sa pag-aalay ng hayop noon sa Old Testament, kailangan yung tupa ay walang spot or blemish. Okay? Kasi kung hindi, ibig sabihin hindi siya karapat-dapat maging alay yung hayop na yon. So ganun din po dito. At yung love feast na tinutukoy dito is yung parang tayo sa iglesia natin, we observe the Lord's Supper, we eat together. Noong time nila, sa panahon ni Jesus ay hindi lang po yung ginagawa natin na may parang maliit na tinapay, kundi talagang it is really a dinner. Kumakain talaga sila doon. Okay? So, itong mga to ay parang nakikikain sila. Kumbaga, pumapasok sila sa loob ng iglesia,
at sila ay makikinig o minsan sila pa yung nagtuturo, yung pala yung mga turo nila ay taliwas sa turo ng Biblia o ng salita ng Diyos. So itong mga false teachers na ito, hindi nila nare-recognize o tinatanggap yung terror ng Diyos laban sa kanila. Lalo na kapag kanilang minak o niridicule ang anak ng Diyos, lalo na yung kanyang kamatayan. At makita natin kung sino yung mga nag-ridicule dun sa paanan ng krus ng Kalbaryo, ang mga Pariseo, ang mga Sadyuseo, ang mga Romano, ang mga Hudyo. Okay? Kanilang nilapastanganan ang anak ng Diyos. Kaya nga, pag tinitingnan natin ang Lord's Supper, hindi natin ito minamaliit. Kapag tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na breaking of bread, ito ay pag-alala doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And so we don't do this flippantly, yung walang respeto, yung with disrespect. Hindi. Talagang we need to really sense that when we partake of that cup and of that bread, we are indeed partaking of the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Meaning to say, we remember the death of the Lord Jesus Christ for the forgiveness of our sins and for us to have this eternal life which will culminate in His coming later on in the future. Number 2, Jude goes on na kanyang idinipik, pinakita na itong mga false teachers na ito ay parang mga pastol na wala nang tiningnan kundi ang sarili nilang kapakanan, pansariling interes. At yan, napakadami sa panahon ngayon, napakarami mga false shepherds. Yang nagpasok dito ng G12, si Oriel Balianos, naku, mag-iingat kayo, Pilipino, mayaman na dahil sa kanyang klase ng pagtuturo. Pero yung pagtuturo niyang yan, sabi nga later on, hindi siya mag-repent dyan, mapapabilang siya dito sa mga bulaang mga ngaral na ito. Sapagkat ang kanyang focus ay payamanin ang kanyang sarili. At nakapokus siya sa tinatawag na word faith movement. Okay? So, ito yung warning. I hope itong mga to nakikinig. Balik sila sa Ezekiel 34 verse 8 at sabi doon ng ating Panginoon, darating ang time na kung saan kayo mga false shepherds who do not care nothing. Okay? That you don't care for the flock, but only care for yourselves. One day, I'm going to judge you. Ganun din sabi niya sa John 10:12-13. Number 3, itong mga bulang mga ngaral, sabi nga ay parang mga ulap, okay, na walang ulan. At sabi nga kapag humangin lang ay sila ay natatangay na. Okay? So itong mga false teachers na to, ay kumbaga yung kanilang mga pangangaral ay kumbaga napapakinggan pero biglang wala namang saysay. Okay? Pero maraming nabobola. Maraming mga pangako pero napapako. Pero magaling sila mag-perform. Okay? Parang totoo, parang sila nga ay mga tunay. Pero sa totoo lang, pansariling interes. Okay, may kilala ako. Nandyan sa may luneta nung araw na naka-Amerikanang pula. At yan ay isa sa mga ganitong klase. Sabi nga, they are like clouds without rain or without water. Walang saysay kung ano yung tinuturo. And yet, itong mga taong ito, mahirap na nga sila. Sige naman, bigay ng bigay. Naakala mo naman sa kanila babalik. Hindi. Bubulsa lang yun nun. Dahil sa kanyang performance. Kumbaga parang nanood lang kayo ng concert, binayaran nyo yung nakatayo dun sa harap.
So, number 4. They are like fruit trees in late autumn, long past the harvest, bearing no fruit. Kumbaga, para silang mga kahoy na namumunga supposedly, pero lumagpas na yung harvest season, pero wala pa ring bunga. Parang yung fig tree na nakita ni Jesus, sabi ni Jesus, may you never bear fruit. Kaya nag-dry up yung fig tree. Pero yun, may ibig sabihin ng ating Panginoon nun. Tinutukoy niya yun ay yung mga Pariseo at Sadduceo at mga Eskriba. At the same time, ang nasyong Israel, pag hindi kayo magbunga at hindi kayo makakilala, ay talagang matutuyo kayo. Kaya nga, tinawag silang the dry tree, ang nation of Israel noong time ni Jesus. Sapagkat yung green tree na sinasabi dun sa Gospel of Luke ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Na kung sakaling gawin nila ito sa green tree, then how much more for the dry tree? It is a metaphor for the coming judgment upon Israel, at nangyari nga yan noong AD 70, hinusgahan ang bayan ng Israel, ang Jerusalem nilusob ng mga tropa ng Roma at halos maubos sila. Dami sa kanilang mga namatay. Pinako sa krus, in-slaughter, ganyan po ang nangyaring yan. Number 5 ay patungkol sa isang restless sea, sabi nga sa verse 13. Sabi nga, ang dagat, pag ating titingnan, di ba, napakaganda. Okay? Pero, nakita rin naman natin kung anong klase yung fury na dinulot nito. Yung mga storm surge nung panahon ng Typhoon Yolanda sa Leyte. Di ba? Very horrific. Okay? It was a terror. Okay? So sabi, the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, whose waters cast up mire and mud. Sabi nga. So, itong mga bulaang mga ngaral ay masyado silang busy, very restless and untamed. Talagang magulo sila, para silang alon, parang storm surge na gusto lang talagang manira. Okay. At yung produkto nila ay yung foam, di ba nakikita natin yan pag tayo naliligo sa beach, sa dagat. Yung foam, yung puti na kanilang nilalabas sa tatama sa dalampasigan. Okay. Makikita natin, di ba, pag tama ng foam, pagkatapos yan biglang nawawala na, ganyan po sila. Okay. Yan po ang isang analogy patungkol sa, it's a metaphor of they come and destroy and then they are gone. Ano nangyayari sa mga iglesyang ganon na kapag napasok ng mga bulang mga ngaral? Hati, wasak, gulat, hindi maintindihan ano nangyari sa kanila. At yan ang ginagawa ng klase ng iglesia ni Oriel Balianos na G12. So inyo pong pakakaingatan, kapag ang iglesia inyo napasukan ng G12, naku, mag-iingat po kayo. So umpisa na, akala nyo napakaganda. Pagdating ng panahon, kayo naman ang huhututan ng mga bulaang mga ngaral na yan. At kayo ngayon ay maghihirap. Number 6, yung pinaka-final na metaphor na ginamit dito is yung wandering star. So meaning to say, medyo astronomical ngayon ang pinakita sa atin ni Jude. Okay? So yung wandering stars, sabi nga, this can refer to meteors, shooting stars, comets, or planets. Pero sabi nga, it is more likely talking about the planets. Okay? Itong mga wandering stars na napakalayo. Okay? Unpredictables ang mga bituin sa kalangitan. Nakala natin sila ay kumikinang ng twinkle twinkle little star, yung pala malalaki yan ng mga planeta. Okay, o mga star sa ibang galaxy. Okay. So makikita natin na itong wandering stars, ibig sabihin nung panahon nila, itong mga star na to ay ginagamit for navigation
kung kailangan nila ng direksyon. Pero dito sinasabi, itong mga wandering stars na to, walang patutunguhang direksyon. Itong mga inihalin tulad sa mga bulaang mga ngaral na ito. So they are useless and worthless and they are untrustworthy. Hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya sabi, their doom is the eternal darkness that is reserved for them. 2 Peter 2:4. Ano yan? Di yung walang hanggang kaparusahan, doon mauuwi ang lahat ng mga ito. Maaring dito nagpapayaman sila, dito marami silang nalilinlang, nadedenggoy, pero pagdating ng panahon, hindi nila kayang denggoyan ng Diyos sapagkat sila ay merong patutunguhan at yan ay ang walang hanggang kaparusahan. Ang pangalawang kamatayan, ang lawa ng apoy, the lake of fire, ang tawag natin ay ang impyerno, the final hell. Okay? So I hope and pray na nakakitaan natin ito ng kumbaga babala para sa atin bilang mga mananampalataya at para dun sa mga nakapasok sa mga ganitong iglesia na atin silang hatakin, hikayatin, na wag na sila magpatuloy doon sapagkat sila ay dumadaan doon sa malawak na daan patungo sa walang hanggang kaparusahan. Pero hikayatin natin sila na dumaan patungo doon sa pintuan na makipot at sa daan na makipot na ang patutunguhan ay buhay na walang hanggan. At yan ay ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na po tayo magtatapos.